Wednesday sa buong Pilipinas. Good morning, Ricky Girl. Good morning, Bakpida. Nako, today nga, talagang swak na swak ang ating team. Wasakan Wednesday. Siyempre. Dahil po talagang wasak na talaga yung mga pitaka ng ating mga kababayan. Dahil po talaga, hindi magandang balita, napakasama ng balita kahapon. Ang inflation rate po natin ay umakyat na po talaga sa 7.2% nung Abril last month. Mula po yan, nanggaling po yan sa 4.1% lamang nung March. Grabe. So, 3 percentage points ang inakyat po talaga. At damang-dama. Diba? Yung piso daw natin ngayon, it's only worth 73 centavos. Can you imagine? May nabibili pa ba sa piso? Parang meron pa. Kahit Meron na pa candy, ba? wala na eh. Parang may candy pa ba? Dati di ba panahon ko sa mga sari-sari store, kapag walang barya, marami ka pa makuha ang candy. Ngayon wala na. Wala na. Ako dati, naalala ko pa nga, yung mga candy pa lang dati noon, 5-5, tapos naging 3.25, o tapos naging 3 piso. Diba? O ngayon, wala na nga piso. Hindi ko na alam kung ano pang, saan pa makakarating ang ating piso. Eh dati din tanda mo may ice. Yellow ice, para yes. sa piso. Yan. Ngayon wala ice na. candy yan. Meron pa rin 1 peso. Ngayon wala sige, na mag-isip talaga. tayo. Ako mag-isip ako ng magandang Sige nga, produkto challenge nga natin. na pasok sa piso. Nakikita ako na tiba-tiba ang kikitain kong piso. Luha. Ang luha ng bawat Pilipino, isang teardrop ay piso. Ayan, ang daming tiba-tiba tayo dyan. Okay, sa ating mga listeners po, sa Radyo Aguila 1062, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. At kung kayo po ay naiipit sa traffic, naku po magbaon kayo ng maraming pasensya. Tubig na rin po, dahil napakatindi po ng init ng panahon. Mamaya, ibibigay mo sa atin ang status ng panahon. Lalo na kapag Patpi, lalo na kapag after alas 3 Tanghali, na. Tanghali, hanggang alas 4, alas 5 nga ngayon. Dati, di ba, sinasabi nila, pinakamahirap magbilad kapag hanggang alas 3. Ngayon, extend yun na po, hanggang alas 5, napakainit pa rin po. Tsaka pag lumabas ka, talagang parang ang hapdi sa balat. Di ba, sa sobrang init. Parang talagang ako, parang wala pang 2 seconds. Parang pumapatak na yung pawis ko. Kaya stay indoors po kung hindi nyo talaga kailangan po lumabas. Magsilong po tayo alas 10 ng umaga, siguro hanggang alas 4, alas 5 nga ng hapon. Okay, kaya kawawa talaga yung ating mga manggagawang Pilipino na nakabilad sa araw, yung mga construction workers, yung mga motorcycle riders, yung mga naglilinis sa kalye, yung mga traffic enforcers, yung ating mga jeepney drivers. Jeepney drivers, yan, di ba? Kaya kaya ang mga piso po natin na huwag po natin yan babaliwalain. Huwag na sabihin natin, ako piso lang yan dahil po talaga yung piso nga natin, ang halaga na lang daw nga niyan ay 73 centavos. Pero ayoko ng nega. Yan, no Maski nega. No nega. Wednesday. Let's make it mega. Okay, ito, nakakatuwa po ito. Super panalo news po ito. Nag-viral po ito dahil wala dong VIP lane sa isa sa pinakamayamang Pilipina sa buong Pilipinas. Walang special treatment. Gusto niya, lang siya, ordinary citizen. Chill lang siya. Chill lang siya, di ba? Walang hindi siya bothered na siya isa sa mga pinakamayamang Pilipina. Walang iba, ang kwento po nito ay kay Tessie C. Coson. Ang pamilya niya nga, syempre, ang may-ari ng SM, BDO, lahat na. Parang nasa kanila na lahat. So, we got everything for you. Yun na nga, tama nga yung tagline nila. SM, we've got it all. We've got it all. We've got it all sila. So, siya po nga, si Tessie C. Coson, siya po ang chairperson po ng SM Investments Corporation and chairperson rin po siya ng BDO, Banco de Oro, na siya po ay nakita na pumipila sa kanyang supermarket. SM. At talagang nagbayad sa kahera, Para siyang ordinary citizen. Wala daw siyang bodyguard, wala daw siyang VIP treatment. Ayun, very casual. Naka-black pants lang siya, naka-long sleeves, naka-bag. Ayun, At hindi naka-Hermes, hindi pa Birkin, hindi ka todo ng iba dyan. Na trying hard. Alam mo, tama. actually, yung mga mayayaman talaga, hindi na nila kailangan i-flex. Exactly. Diba? So, ayun, diba, nakakatuwa. Pero sabi ko nga kay Obet, nung pinakwento niya ito sa akin, sabi ko, naku, Obet,
mas magva-viral yan kung nahuli siyang nakapila sa Robinson. Ay, kay Robina naman. Kay Robina O kaya si Robina ay nandyan. O si Robina ay nandyan. Pero in fairness, magkaibigan yung dalawa. No. Si Tessie C at saka si Robina Gokwe. Kasi pareho silang tiga Immaculate Conception Academy. Pag andun ako, nakikita ko yung pangalan ng kailang mga pamilya na nag-donate. Donate ng mga building. Di ba? Sabi ko, mag-donate kaya ako ng battery ng relo. Para mag-donate yung pangalan. Wala. Hindi ka bibigyan ng, Hindi ako bibigyan. ng karatula. So, ayan. No? So, talaga yung mga ganyan, mga nakaka-inspire. Kasi nga, low-key. Yan ang mga tinatawag na low-key. So, ayan. Yan lang gusto naman i-share. So, kailangan, hindi nyo na kailangan i-flex ang kayamanan ninyo or ang inyong influence. Tama. Di ba? O, simple ka lang. Ayan. Yan ang At aking saka, kwento. hindi, maganda yan. Kasi ngayon, nakikita mo ngayon, parang yung mga, ano yun, yung mga nepo babies, di ba? From head to foot. Parang sila Wala yung mga na. billboard. Billboard wala na mga brand. Ocean deep na yung mga nepo babies. Diba? Nagtatago na sila. Wala na silang pwedeng i-flex. Yung tuloy mga yung tuloy ng mga naglilinis ng kanilang mga kayamanan dati through bags. Ay, may kilala akong ganyan, ha? Mga Ang binibili. balita ko, according to my bubuet, yung mga luxury items na yan, yung mga nakikita nyo, hinahabol ang BIR yan, nasa radar. Mainit sa mata. Kaya pala, kasi kaya tignan mo, puro branded sila. Doon nila tinatapon yung kanilang mga Doon nila ninakaw. hinuhugas yung pera nila. Yung ating pong mga buwis doon napunta. Ito naman, Pati. Okay, go ahead. Mula sa isang tunay na influencer, dito naman tayo sa legit cleanfluencer. Cleanfluencer. Malinis, ha? Malinis siya. Siya si Gabriel Luna Patino na nasa likod ng proyekto Daily Cleanup and Passion Project, kung saan pinangungunahan niya ang kusang paglilinis ng mga pampublikong lugar sa bansa. Uy, ang From sipag. beaches, bundok hanggang kalsada, solo niyang nililinis ang mga lugar na iniwanan ng basura. Sa ngayon, ginagawa niya ang sinimulang proyekto 3 beses sa isang buwan. Bit-bit ang walis, gloves at sipag. Ginagawa niyang content ang paglilinis para ma-inspire ang maraming tao. Dahil dito, dumarami na ang followers niya sa IG and TikTok. Nakuha raw niya ang pagmamalasakit sa kapaligiran dahil sa kanyang mga magulang. Ang nanay niya ay nag-ooperate ng isang local tourism business. At ang kanyang tatay naman ay nasa larangan ng forestry. Si Gabriel. I love that name. That's the name of my lolo, so I named my daughter Gabriel. It's the name of an angel, di ba? Of an angel, oo. So, ayan na, alam mo, he does it 3 times a month. Nako, kumuha ka ng mga kaibigan, di ba? Para tulong-tulong kayo. Alam mo nga, kailangan, hindi mo naman kailangan gawin yan. Kung clean as you go, clay go. Di ba? Pero ako, hanga ako sa mga taong ganyan na talagang kusa. Yan ang tinatawag mong kusa na tumutulong. Hindi lang para sa ating kapaligiran, pero tinutulungan rin tayo para mapanatiling malinis. Di ba? Iwas sa sakit rin. Pero Gabriela, nakita ko yung mga close-up niya. Minsan dumutukot siya ng basura na walang gloves. So, pero kanina sabi natin, dapat may gloves yan. May hantavirus at marami-rami pang virus, ha? Yan, Okay, ingat-ingat Gabriel, po. may your tribe multiply. Correct. Talaga, sana dumami pa yung mga taong ma-inspire ni Gabriel. Okay, ito naman po, isa pang magandang storya ito. Sa gitna ng ashfall sa Bicol, nako, meron sang nagkawang gawa rin. Bakit? Di ba, alam nga natin, pumutok ang bulkang Mayon. Nagkaroon ng maraming ashfall. Di syempre, yung mga sasakyan na balot yan ng abo. Ito naman, ang nakakatuwa, ay si Eduardo Nova. Ang ganda ng kanyang apelido, Nova. New. Eduardo New. Ang ganda ng pangalan natin ngayon. Minsan may mga panahon na parang babantot ang pangalan. Eduardo Nova. In English, Edward New. Ayan. Is namimigay po siya ng libreng car wash. Ayan. Sa mga naapekto mga motorista. Diyan po sa Kamalig, Albay. Ayan, ang sabi ni Obet, ang kwento niya, meron talaga siyang may pagmamayari siya na isang car wash. So, dahil nga nangyari nga itong pagputok ng mayong volcano, ayan, namimigay siya ng free car wash. So, ang resulta, di syempre ang haba ng pila. Di ba? Maraming gusto magpalinis na sasakyan. At libre yan, ha? Libre. At saka dapat malinis mo yan kaagad kasi maninigas, di ba? Yung abo. So, ayan, maraming salamat po sa inyong tulong po. Thank you po, Manoy. Thank you very much, Eduardo Nova. Ang ganda, Eduardo. Manoy, salamat po. Nova. Thank you very much. Ang hirap magmaneho, kapag ganyan
Oo, di nakikita ba? mo. At saka huwag kang gagamit ng wiper mo na hindi mo Oo, pa naku, nalilinisan balagot. niya, masisira ang wiper Oo. ninyo. So again, may your tribe increase, Manong Edward. Okay. Ang babait din talaga ng Pilipino. Correct, No? oo. Ito, good news naman po sa mga gusto makatipid sa biyahe dahil pwede ka nang umutang. Ayoko Sa ng utang. Ayoko din. May good debt and bad debt tayo Oo, pinag-usapan, oo, di ba? oo. Pwede ka nang umutang sa GSIS para makabili ng e-bike o e-scooter. Ayun, bumili ka na. Hindi nga ako para mag-bike. Kaya nga, that's why nga bumili ka nga para matuto ka mag-e-bike. Teka lang, baka sa Philippines ako mapunta kung ma-aksidente ako. Hindi, maglagay ka ng helmet, mga shoulder pads, mga elbow pads, knee pads, lahat na. Ito po, sa mga marunong mag-bike, Okay. sa ilalim po ng Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program, pwede makahiram ng hanggang 300,000 pesos Uy. or 100% na cost ng e-bike para wala nang aalalahanin sa kakukuhunan po ng pandagdag. Kapag na-aprubahan kayo dyan, nasa 36 months ang bayaran with 5% interest per year. Perfect yan para sa mga gustong umiwas sa mahal na pamasahe at gasolina. At hindi lang yan pwede ring magamit ang hiniram pera sa e-moped, Moped. Oo. cargo e-bike at folding bike. Basta E. Basta no? E. Electrified. Basta E. Electric vehicles po yan. oo. Ayan, layunin ng GSIS na mas magaan ang biyahe at mas tipid na pamumuhay para sa mga Pilipino. But I just hope, Patpi, yung infrastructure naman natin sa mga kalsada. Yun, correct. Hindi diba, ayusin lubak-lubak. muna. Correct, Kasi ang correct. nagiging system dyan, di ba may bike lane supposedly. Yeah. Pero dahil lubak-lubak din, walang choice yung ibang Sa bangketa. O bangketa, o makikisabay sa maraming correct. motorista. So Oo. parang ayusin sana muna natin yung sistema natin sa infrastructure. Pero yun na nga, no, ito ay alok ng GSIS para sa mga kawani ng gobyerno. At kung kayo ay uutang dyan, sabi nga ni Rose, yung ating nakausap, good debt yan. Kasi Good nga, debt, di ba, makakatipid ka sa pamasahe in the long run, tapos nakakatulong ka sa kapaligiran, di ba? Wala masyadong mga smoke emission, Yun, oo. kasi electric vehicle Kaya yan. thank you din sa GSIS, ha? Yes. Diba? Naiisip Gusto mo nila yung mga umutang? smart- Kaibigan ko dyan, si Wick Veloso. Kaibigan mo ba? Close, hindi ka. Pag-iisipan namin ni Joyme, pero wala si Joyme ngayon. Hindi naman tayo kawani ng gobyerno. Hindi nga. O, di ba? Magtrabaho muna tayo sa gobyerno kasi yan ang ng mga government Paano employees. yung mga dati nagtrabaho sa gobyerno? Yan, may phone-in question tayo. Halimbawa, may GSIS sila dati, tapos tumigil na sila. JM, tawagan mo si Diba? Wick Veloso. Tanungin Oo, mo. kasi di ba may mga halimbawa naghulog sa gobyerno dati sa Dati, GSIS. pensyon, sa pensyon nila. Tapos tumigil sila at namasukan sa iba. Oo. Paano, anong Sige. mangyayari doon? Hindi, sige, Wala na? schedule natin. Pwede yan, Obet, oo. schedule mga si President BFF. Wick Veloso. Wick Veloso. Para tanungin ang mga katanungan. Mga Mga phone-in phone-in questions questions. ni Ricky Ayan. Girl. Okay, Ricky Girl. Ano yung status ng ating panahon ngayong Wasakan Wednesday? Wasak na naman din ba ang panahon? Ako, ito na nga, Patwi, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Ito ang tinatawag natin LPA 05A kahapon. Ano yan? Para siyang Republic Act number. Parang kasi dalawa sila. So siguro para hindi sila... 05-A. Diba? Oo nga, no, RA. RA, Republic Oo. Act. Diba? Para siguro hindi tayo ma-confuse. Dahil nagsabay sila ngayon. Ayan, Hindi binigyan mo na ng pwede nalang nickname. LPA 1 at saka LPA 2? Bakit na may LPA 05-2? Ano yun? Explain, Joey. Explain, pag-asa. Okay. Huling namataan po ang LPA na ito sa layong 910 kilometers sa silangan ng Hilagang Silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, malabo pa ito maging bagyo pero pwede itong magdala ng mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa habang tumatawid sa Mindanao at Palawan bago tuluyang humina o maglaho pagsapit ng weekend. Makakaapekto ang LPA sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Habang ang dati LPA 05B. Ano, tama ba ito, Jovi? RA 05-B. Yan. Ay, isa ng ito, tropical depression na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang tropical depression sa layong 2,395 kilometers east of northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso ito na abot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pakaluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At kung matutuloy na talaga, tuloy na ba talaga? Ito paasa rin itong si Kaloy eh. Paasa! Sa
King's Herbal lang hindi paasa si Kaloy ng ating sales tatawagin na ito finally na Kaloy kapag pumasok na sa Parline. Ito ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Makakaapekto naman ang easterly sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ang maximum temperature ngayong araw ay aabot sa 33.5 degrees Celsius. Aba, bumababa by 1 degree na mararanasan mamaya alas 2 ng hapon. Lulubog naman po ang araw mamayang 6:14 ng gabi. Samantala sa forecast ng Pag-asa, ang danger level heat index ngayong araw ay aabot sa 45 degrees Celsius at tatamaan ito ang Tacloban City sa Leyte. Pero dati hindi naman kasama ang Tacloban. After nung nangyari na earthquake, di ba ito kamakailan lang, yung Tacloban at Summer ngayon kasama na sa heat index. Talagang the weather is weathering. Extreme. Makararanas naman ng 43 degrees Celsius ang Cuyo, Palawan at Lagrania, Negros Occidental. Habang ang Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Dirac, Catanduanes at Iloilo City, Iloilo ay makararanas po ng 42 degrees Celsius. Paalala sa publiko na ugaling uminom ng tubig at magdala ng parangga laban sa init. Ayan. Sana nga, kung si Kaloy ay dumating na, di ba? Ano siguro siya? Ikaw yung bagyong Kaloy. Di ba? Nandiyan ka na eh. Tapos aatras ka. Tapos gano'n ka. Parang kang atras sulong. Sulong. Ano ba tawag doon? Urong sulong. Urong sulong. Yan. Ito na. Ay, hindi. Ito na. Hindi. Balik. Oy, Kaloy, make up your mind. Make your mind. Dapat babae yung pangalan kasi fickle-minded. Dapat, Carla. Imbes na Kaloy, Carla. Okay, ito na po. Sabi nga natin, medyo wasak na ng Wednesday na naman, no? Batay po sa post ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos and 55 centavos. Ito, jump for joy. Jump for joy. Dahil lumakas. For 1 centimo? 1 centavo. 1 millimeter lang 1 centavo po ang linakas. Kaya ayan, sige, na rin tayo, Pwede jump na. for joy. Pwede na, kaysa sa nanumina. Oo. Kumpara po sa naging palitan nung Lunes, halagang 61 pesos and 56 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang currency. Sa Japan yen, 39 centavos. Aba, umakyat si Japan yan, dati 38, 37 lang yan, Euro, 71 pesos 85 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 84 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 38 centavos. Ayun po ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, tatlong issues pa rin tayo maski na wasak ng ating mga bulsa. Okay. Itong wasak pa rin. Dahil, uumpisan natin, bakit nawawasak tong ating bulsa? Dahil sa inflation nga. Talagang pataas ako ng pataas ang presyo ng mga bilihin ngayon. At ang value ng 100 pesos noong taong 2018, ay katumbas na lamang ng 73 pesos ngayong 73 centavos. 73 centavos, correct. Ngayong 2026. Mapapaisip ka na lang kung ano pa or paano pa mapagkakasya ang kakapiranggot na kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman para alamin po natin kung ano nga ba ang dahilan ng matinding inflation sa ating bansa at paano tayo naapektuhan nito. Ating po makakapanayam ang Vice President ng Trade and Industry Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI. Walang iba kundi si Sir Brian Ang. Ayan, kasi when you say inflation, parang masakit sa banks, di ba? Pero susubukan natin, sana matulungan tayo ni Sir Brian para maintindihan natin at saka paano yun nakaka-apekto sa ating buhay. Pag sabihin natin, ay tumaas ang inflation, ano ibig sabihin nun? Automatic. Pag sabihin nila, bumaba ang inflation, ano ibig sabihin nun sa karaniwang Pilipino? Tama. So ayan, mamaya po, kung gusto nyo makaintindi kung ano ibig sabihin ng inflation, paano naapektuhan, ayan, stick with us. Ang issue number 2 naman po natin, umabot na po sa plenaryo ng House of Representatives ang committee report kaugnay po ng article of impeachment laban po sa ating Vice President, walang iba kundi si Sara Duterte. Kinakailangan po ang boto na hindi bababa sa 1/3 or 106 votes, no? Kasi 318 ang mga members ng Kamara de Representantes. So you need 1/3 vote para umakyat po ito, para maisulong po ang impeachment ng isang opisyal. So, palapit na ng palapit ang pagdating nito sa Senado. Kaya pag-usapan po natin mamaya, siyempre, makakausap po natin ang ating suki pagdating po sa mga political situation. Political strategist, Miss Malu
Tikia. Yan po ang ating issue number 2. And since today is Wellness Wednesday party, Yes. usapang kalusugan at Yes. ibibida naman natin mamaya ang produkto ng ating kasama ngayon. Kaya pa naka-purple. Kaya ako naka-purple, kaya naka-ube ako. Mga ka-kings! Kakings po si Papa Nick, Daddy Nick. Good morning. Ayan, mga ka-kings, mamaya po. Siyempre, yan na nga Oo. po. Kasama po natin ang Kings Empire Corporation. Makakasama natin mamaya sina Doc Cecil Katapang, Health and Wellness Advocate, at si Ms. Sam Garcia, ang CEO ng REH Kings Empire Corporation. Ayan. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:30 in punto ng umaga. Alam niyo ba, nasa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas mapapagod ang ating mga mata. Buti na lang, may eye bearing na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye bearing na araw-araw. Happy! Okay, oras muli. Alas 8:30 in punto na po ng umaga. At narito na po ang ating sunod-ng pangunahing news ngayong Wasakang Wednesday. May 6 na po. Nasa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte kung saan binisita niya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una po ang The Hague sa 4 na lugar na pupunta ni VP Sara sa kanyang biyahe na nagsimula noong May 2 at magtatapos sa May 15. Wala siya sa bansa sa May 11, yung araw po ng pagboboto ng House Plenary sa impeachment complaint laban po sa kanya. Isinantabi ni VP Sara ang nakukuhang buwelo ng mga hakbang para siya'y ma-impeach. Pero binatikos niya ang mga mambabatas na nagdeklara ng tiyak na siya po ay mai-impeach. Isa na rito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nagsabing kumpiyansa silang makukuha nila ang 106 na boto o 1/3 vote ng Kamara de Representantes na kailangan para ma-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Narito po ang pahayag ni VP Sara. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Tinig po ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sinabi naman po ni VP Sara na tinanggap na niya na magpapatuloy sa International Criminal Court ang kaso laban sa kanyang ama. Naharap si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa 3 counts ng crimes against humanity kaugnay po ng war on drugs na ipinatupad ng kanyang administrasyon. Ayon po kay VP Sara, naghahanda na sila para sa isang ganap na paglilitis o isang full trial. Sarap naman po ng mga labang legal at politikal, muling kinumpirma ni VP Sara ang plano niyang pagtakbo sa 2028. Narito muli ang pahayag ni VP Sara. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Tinig muli ni VP Sara, base po sa resulta ng pinakuling Pulse Asia Survey na isinagawa mula February 27 hanggang March 2, lumabas po na single-digit lang ang magiging lamang ni VP Sara kay Naga City Mayor Leni Robredo sa isang one-on-one na laban sa 2028. Sa kabila ito ng pag-anunsyo ni Mayor Leni Robredo na hindi siya tatakbo para sa isang pambansang pwesto. 51% po ang nagsabing boboto kay VP Sara. 43% naman po ang kay Leni Robredo, habang 6% naman po ang wala pang desisyon. Patas naman po ang resulta kung si Senator Raffy Tulfo ang kanyang makakalaban. Pareho silang nakakuha po ng 46%. Itinanggi naman po ni Senator Raffy Tulfo at ng kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo na tatakbo sila para sa mas mataas na posisyon sa 2028. Ang opisina po ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri
ang nagpagawa ng survey. So ayan parang close tayo. Pero imagine si Senator Raffy pala ang if ever pwedeng tumalo kay VP Sara. So let's see. Nako, sinasabi ng mga tao, malayo pa yung 2028 pero itong mga politiko natin, nag-ano na, posing na, pwesto na, di ba? no? Parang feeling nila, nako, around the corner na yan 2028. Okay, Kaya sige. malaking factor yan sa pagboboto nila sa impeachment. Correct. Tingnan natin kung sino talaga yung may magandang layunin. Ayan, tingnan natin. Samantala po nagsalta na si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay kay Batangas Representative Leandro Reviste na nauna nang nag-ugnay sa kanya sa mga anomalya sa public works. Inakusahan ni Recto si Reviste ng pagtatangkang panunuhol ng hanggang 1 billion pesos para impluwensyahan ang takbo ng halalan at para maangkin ang ektaryang plantasyon ng asukal sa probinsya. Sa una po ay ng pagkakataong nagkita sila ni Reviste, may dala ng 400 million umano si Reviste at hinimok siya nitong gamitin ang pera para impluwensyahan ang isang kalaban sa politika na umatras sa kampanya. Ayon kay Recto, tinanggihan niya ito pero bumalik sa kanya si Reviste matapos ang isang linggo. Tinaasan paan niya ni Reviste ang alok na pera sa 1 billion pesos para sa kanyang asawa, ang aktres na si Vilma Santos, para umatras sa halalan noong 2025 para sa posisyon ng gobernador. Idinagdag ni Recto na umiiyak ang ina ni Reviste na si Senator Loren Legarda sa naturang pulong. Anya napigilan lamang siyang ilantad at kasuhan si Reviste dahil sa respeto niya sa senadora. Sinabi rin ni Recto na nakatanggap siya ng impormasyon na nagsagawa umano si Reviste na malawakang vote buying operation sa Batangas. Inakusahan naman ni Reviste si Recto ng pagtanggap umano ng 2 billion pesos mula kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para naman pondohan ang kampanya ni Vilma Santos at ang anak nito na si Luis or Lucky Manzano. Tumakbo po si Manzano para sa posisyon ng Vice Governor pero hindi ito nanalo. Inilabas ni Reviste ang huli niyang akusasyon kay Recto sa isang privilege speech sa Kamara de Representantes kahapon. Kinwestiyon ni Reviste kung bakit si Guardiola ang gumastos para sa mga Recto. Tumugon naman dito ang anak ng Executive Secretary na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto. Fake news anya ang mga sinabi ni Reviste. Tinanong naman ni House Deputy Speaker Janet Garin kung may ebidensya ng kanyang mga aligasyon laban kay Guardiola at Recto. Inamin ni Reviste na hindi niya alam ang totoong nangyari at ipinararating lamang niya ang mga sinabi ng din sa kanya. Muli niyang iginiit na iimbestigahan ng Kamara ang issue. Pinatanggal ni Garin ang mga bahagi ng privilege speech ni Reviste na hindi suportado ng documentary evidence. Kaagad itong naaprubahan sa pamamagitan ng voice voting sa kabila ng pagtutol ni Reviste. Ako, ano ba yan nangyayari, no? It's Talaga. And to think it's so parochial, no? Puro Batangas lang pinag-uusapan. Pero syempre, dahil nga matitindi yung mga figures, di ba? Oo, billion You're accusing pinag-uusapan. executive secretary, di ba? O tapos may dalawang, may isang Recto sa Kamara, may isang Reviste sa Kamara, tapos Senado, si Senator Loren Legarda. Ay, ang daming mga, Papi, big names. Pero yes. wala na bang ibang pwedeng tumakbo? Halimbawa sa isang, hindi lang sa Batangas. Ang laki-laki ng Batangas. Diba? Parang dapat ba lahat na lang ng puno, halimbawa, governor, vice governor, congressman, mayor, dapat ba magkakamag-anak, Papi? Kaya nga, di ba, dapat isulong nga natin ang anti-political dynasty bill. Diba, Noon ko pa yung sinasabi. Diba, sana kung maayos sila. Tignan mo, may nag-away-away. Kahapon naman, dyan sa Congress, tingnan mo, war of the children naman yung naganap. Children, diba? syempre. Kaya nga, dapat talaga sa 2028, huy, wag na kayong bumoto sa mga angkan na talagang political dynasties. Marami, we are 112 million Filipinos. It cannot be just a handful who's going to run this country. Diba? Give chance to others talaga. Diba, the audacity naman na talagang mag-anuhan pa sila in public na hindi Kaya dapat nga. akin yan. Ito dapat akin. Hello po, marami po tayong kababayan na gusto rin maglingkod. Correct. Okay, sa ibang balita naman po, kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na halos 3 taon na daw hindi nag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang kapatid, si ate, Senator Amy Marcos. Hindi na rin niya dumadalo sa mga pagtitipon at mga okasyon ng pamilya ang senadora.
Ayon po kay Yuse Claire, nagmula mismo kay Pangulong Marcos ang impormasyon matapos niya ito tanungin tungkol sa pahayag ni Senator Amy na non-existent na daw o hindi umiiral ang kanilang relasyon. Narito po ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Immediately after the Uplift Committee meeting, I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulong. Tinig po ni Yuse Claire Castro. Sinabi rin po ni Yuse Claire na mas mabuting si Senator Amy ang tanungin kung ano ang dahilan ng pagkawala ng komunikasyon sa pagitan nilang magkakapatid. Walaan niyang sama ng loob ang Pangulo sa Senadora. Pero inamin po ni Yuse Claire na base sa nakita niya sa Pangulo, mukhang dismayado ito sa mga naririnig niyang sinasabi ng kanyang kapatid tungkol sa kanya. Narito muli si Yuse Claire Castro. Ano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Marcos na hindi pa niya nakikita ang Pangulo sa loob ng 1 taon at non-existent na nga daw ang kanilang relasyon. Nagsimulang lumamig ang ugnayan ng dalawa nang magsimulang magkabitak-bitak ang Unity Team Alliance ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi na rin po binanggit ni Pangulong Marcos ang kanyang kapatid nang ipinakilala nito ang mga kandidato sa isang campaign sortie sa Cavite noong March 2025. Noong nakaraang Abril, naglabas po si Senator Amy ng isang video message sa social media kung saan sinabi niyang may sakit ang Pangulong Marcos mula pa noong Nobyembre. Pinasinulingan ito ng Malacanang. O isa pa to, di ba? Nakakalungkot, magkapatid, magkaaway. Again, dynasty, di ba? Ang presidente, meron siyang anak na kongresista, ang kapatid niya, senadora, tapos pamangkin niya, gobernador, o di ba? Ang pinsan. Mga pinsan pa, o di ba? So talaga, please naman. At ang oras, alas 8:42 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, ay makakausap po natin si Brian Ang, ang Vice President po ng Trade and Industry, the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pag-usapan nga natin itong inflation dahil nga sumipa na sa 7.2%. Ako, at ang piso natin daw, ang halaga na lang daw niyan ay 73 centavos. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:44 na po ng umaga. King's Herbal Plus, the most iconic and trusted food supplement brand in the market. Made from 100% natural and organic ingredients, it contains 80 powerful components, a blend of fruits, herbs, and vegetables carefully combined to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to stay healthy. King's Herbal Plus is a proudly locally manufactured product. May kompletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Oras muli, alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya, nagbabalik po ang Vice President po ng PCCI, Mr. Brian Ang. Good morning po, Sir Brian, and welcome back sa ASPN po. Good morning, sir. Good morning, Miss Pat, and good morning, Miss Ricky. Okay. Thank you again for having me. Yes, we Good are... morning sa inyong mga viewers and listeners. Ayan, syempre mga viewers and listeners namin, parang ako yan mga BS Economics, bobo sa economics. Pag dumating po sa mga inflation, diba, talagang napapakamot na lang ako eh. But help us understand, Brian, what is inflation and how does it affect the regular Juan de la Cruz and Basha in our everyday lives? Ano bang ibig sabihin nun? Well, kahapon naglabas ng statement ang PSA na ang inflation numbers umakyat sa 7.2. The regular consumer and businessman, ano ang ibig sabihin nito? Na magmamahal ng husto ang lahat ng bilihin natin. Bakit? Bakit po ito? Primarily because nagtaas ang dalawang bagay. Una, yung presyo ng ating mga fuel, katulad ng oil and diesel, malaki ang tinaas niya since nagkaroon ng gera sa Middle East. Pangalawa, yung foreign exchange natin nasa record high ngayon. Umabot pa yata ng 61.70. And sinasabi ng mga eksperto, baka mag-breach ng 62 and 63 levels siya. Oh my. As you know po, yung bansa natin,
lahat imported. Yes. Whether it's raw materials, whether it's fuel, whether it's finished goods, no? Kahit itong consumer goods, lahat to imported. So magmamahal ang bilihin, pero ang problema yung inuuwi nating take-home pay, ganun pa rin. Oo, kaya nga. So ito, Sir Brian, ito yung aking follow-up question. Sabi nga, di ba, ng PSA nga, yung piso natin na ngayon, it's worth na lang 73 centavos. Pero, Yes. kayo po, nasa, kayo, negosyante po kayo, lahat po ng mga gagawa, nararamdaman na nila yung pagtitipid. Kailangan na talaga ang hirap bumili dahil ang taas presyo na po lahat. Pero, yung mga sweldo po nila hindi tumataas. Kayo bilang negosyante, kayo ba ay sang-ayon na dapat na po talagang itaas, hindi lang yung paparya-barya? Kasi sinasabi nga nila, parang hindi umaabot sa 100 ang pagtaas ng sweldo kada araw ng mga manggagawang Pilipino. Humihingi sila ng at least 200 pesos. Kakayanin rin ho ba ng ating mga negosyante kung sakali man talaga ito para makahabol, di ba, sa gastusin? Ganito kasi yun, no, Miss Pat. I believe na yes, kulang na ang inuuwing sweldo ng mga gawa. Pero kung taasan natin ang take-home pay nila, let's say may nagsasabing paabuti ng 1,200 pesos ang daily minimum wage, magkakaroon na naman ito ng inflationary pressure sa aming mga negosyante kasi ipapasa lang namin ito sa pagbenta namin ng goods and services namin. So yes, lumaki man ang iuuwi mong sweldo, ubos naman din siya kaagad as soon as you start paying for the usual products and services na pinabayaran mo. So ano ang recommended solusyon? Dapat siguro pag-aralan ng gobyerno, sino ba ang dapat ma-exempt sa income tax? As of today, ang na-exempt kasi sa income tax, yung mga kumikita ng 21,000 pesos or below. Yes, oo. And I think hindi na siya akma, no? Sa lalo na ngayong times of crisis. Yeah. Maybe government should study. Yung mga kumikita, let's say, ng 50,000 and below, Yes. i-exempt na natin sa income tax. Oo. So yun lang That way, yung bigger majority ng mga kumikita bigger majority ng ating wage earner, mas malaki ang mauwi niyang pera. At the same time, yung purchasing power, hindi siya ma-erode kasi hindi inflationary. Yung negosyante, hindi rin siya magko-complain. Correct, oo. Okay, Sir Brian, good morning. Pero ito po, Good morning. parang realidad naman po talaga na may crisis po sa langis dahil po sa gulo sa Middle East. Pero nakakaumay na rin po lahat na ng problema natin. Lagi natin sinisisi, because there's an oil crisis, ganyan, etc. Pero, nung sinaliksik ko po, okay, sa Southeast Asia po tayo po ang may pinakamalaking nilaktaw pagdating po sa inflation. What is the government doing or not doing kung bakit talaga tayo parang yung Pilipinas, yung laging pinakahirap? Apektado naman din po yung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, lalo na. I mean, the only net oil importers are Malaysia and Brunei. Pero yung ibang kapitbahay natin, hindi po ganito kalaki ang inilaktaw pagdating po sa inflation. So ano po yung mali sa ating sistema dito? Tama ka doon, Ms. Ricky, no? I've been comparing also yung inflation numbers natin with our ASEAN neighbors. Vietnam today, nasa 5.5%. Indonesia, bumaba pa ng bahagya to 2.4%. Actually, kulela tayo when it comes to Asia sa inflation. Nasa 7.1 tayo. It's only Lao who is at 10%. What are they doing that we are not doing? Unang-una is, halimbawa, ang Thailand, gumawa siya ng oil price stabilization fund. Sinasubsidize yung fuel. Tayo, baliktad pa. Deregulated ang ating oil industry and tinanggal natin yung oil stability fund natin. So ang magagawa lang ng gobyerno ngayon is magkaroon nitong mga Sir Brian? Nako. Nawala. Ayan Ganda- pa. ang ganda Kaya pa naman ng ease of doing business. Paano maging ease of doing business? Di ba yung internet natin? Oo. Imagine, we're only second to Lao, ha? Oo. And Lao napakaliit kumpara sa atin. At saka talagang alam natin na napakahirap ng Lao. Oo, diba? Ganun na ba level natin? Oo, parang Lao, diba? Oo. Dati, sinasabi nga natin, nangunguna tayo di ba? Oo. O ngayon, overtake na tayo ng Thailand, ng Vietnam. O tapos ngayon, kakumpara na natin ng Lao. Nako, Sir Brian, can we get Sir Brian back? Kasi very interesting itong pinag-uusapan natin. Kasi Meron bang chance makabalik?
Oo, Okay. kasi ang importante dyan, di ba, kung meron mang best practices, yung mga kapitbahay natin na hindi naman nalalayo supposedly Oo. sa ating sitwasyon, gayahin na natin, di ba? Oo, maging cheating mates na tayo, Oo. di ba? I mean, Copy, best okay, if it's working, why not try dito sa Pilipinas? Oo, pero ako, I agree nga with him. No? Hindi lang si Brian na nagsabi niyan, nataasan na natin yung tax exemption. Oo. Di ba? Sabi nga niya, 21,000 a month. Kung ikaw ay kumikita ng 21,000 a month, hindi ka na nagbabayad ng buwis. 10% yata yung income tax or 12. So, taas mo na 50,000. So, you don't put a burden also on the employer, 'di ba? Yung take home pay ngayon ng manggagawa, mas malaki kasi nga hindi mo na binuwisan. Tama. So, para at least kasi babalik rin naman yan sa gobyerno lahat kasi may VAT eh. So, mayroon ka nga extra money. Anong gagawin mo diyan sa pera? Hindi mo naman yan titignan lang. Gagastusin mo rin yan pambili. Tama. So, kung bumili ka ng bigas niyan, di ayan, may dagdag na naman na may kaakibat yan na tax na ibibigay mo Sa ulit sa gobyerno. gobyerno. Oo. So dapat nga mag-isip na lang tayo ng win-win situation na para hindi pareho, hindi karga lahat ng consumer, at the same time hindi naman agrabyado yung employer. Oo. Win-win lahat. Ayan, Ang problema niyan, di ba, baka nakakalimutan po natin, more than 70% ng populasyon ng Pilipinas ay nasa middle class hanggang sa may nasa poverty rate. Correct. So, bakit ito nga, baka ba naman kawawa yung mga lower middle class na sumasahod lang ng sapat, no? Tapos tataksan mo pa. Merong they're one emergency away from being into poverty. Poverty. So Yun lalong na nga. lalaki Yes. yung ating mahihirap dito sa Pilipinas. Di ba sabi nga nila 99% ng ekonomiya natin mga MSMEs. Yes, exactly. Ayan. Ayan, nandiyan na yun si Sir Okay, Brian. Sir Brian, we lost you. Sabi nga natin, ease of doing business in the Philippines. Ang sama ng internet natin. Paano tayo hihikayat ng mga foreign investors? Anyway, to continue what you were saying, you were comparing us now to Laos. Sabi ko nga, Laos talaga Pilipinas. Kasi Imagine, di ba? bumagsak na. Hindi naman tayo ganun kahirap yata parang compared to Lao. The Philippines, kasi wala tayong oil price stabilization fund and then deregulated yung industry natin. Tapos, oil-dependent pa tayo when your effect is at its lowest. So yung effects natin is also very alarming. No? Bumagsak man yung effects ng mga neighboring countries natin sa ASEAN, tayo dito sa Pilipinas, we have probably dropped the most. Okay, Sir Brian, siguro may follow-up there. I was talking to Pat P nung habang sinusubukan namin kayo makuha ulit sa ere, no? Yung middle class po natin, nakakaawa din because na almost sa I think 70 to 80% po from middle class hanggang sa mahihirap po ang bumubuo sa ating populasyon. So there's only 20% ng mga big corporations, yung mga sabi nga natin mayayaman, Pero bakit po parang napakahirap po humingi ng tulong para sa mas nakararaming Pilipino as compared po sa halimbawa sa tax breaks na nakukuha po ng mga big corporations at ng mga mayayaman po sa ating lipunan. Hindi po ba talaga pwede pa yung targeted subsidies po na halimbawa yung lower middle class, no, na sapat lang yung kinikita nila, they're one emergency away to poverty. Baka kapag lalo pong tumaas yung inflation, mas malaki na Dumami. po yung ating considered poor dito sa ating bansa. Puro na nga po tayo. You're correct there, no, Ms. Ricky. In fact, ang problema sa susunod if inflation is not addressed is demand destruction. Yung mga may pambili, hindi na niya kayang bumili ng goods and services that they used to. And therefore, they will just scale down their consumption. And pasak na ang yung GDP talaga. Hindi as ang sahod niya, hindi niya ma-afford yung basic goods and services. Yung tinatawag na stagflation. Na iniiwan na. Stagnant yung economy, pero inflation pa rin yung prices mo. Sorry for the technical term. Yeah, stagflation. That's why po, ang nire-request natin sa gobyerno is pag-aralan po natin yung taxes na pwede nating i-suspend for the moment. Isa po yung mention ko kanina, yung income tax, increase po natin 50,000. Isa rin po, yung excise tax sa fuel, napakatagal nang binigay yung emergency power sa atin. And if you remember, hinihingi natin yun kasi gusto nga natin itanggal yung excise tax sa diesel especially. Yeah. Yung 6 pesos yun, kung nasa 85 pesos ang yung diesel today, edi nasa 79 levels ka na. Yeah. Mas competitive na yung presyo mo ng diesel. And diesel, hindi lang yan sa transport. Pati ating mga industry, manufacturing, lahat yan apektado. In fact, may kausap ako yesterday na malaking sardines manufacturer. Sabi niya, yung fishing vessel ko tumatakbo sa diesel. Bakit wala si DIA? Pero pinipili naman ng gobyerno na huwag magtaas ng presyo pag binibenta ko sa grocery and supermarket.
Paano pa yung gagawin? Magbabawas na lang ako ng biyahe ng fishing vessel. Mababawasan yung mga tao ko ng trabaho. Oo. Diba? So, now also, no, DOE is supporting yung VAT reduction ng electricity. Ito ba makakatulong rin, ginhawa? Kasi yun na nga, no, you are recommending na taasan yung income tax na ma-exempt, no, sa income tax. Tapos, tanggalin na nga sana yung excise tax sa diesel para lahat naman makinabang. Ayaw nga ng mga mambabatas natin kasi sabi nila, pati yung middle class, pati yung mayayaman, they will enjoy it kasi marami sa kanila, yung mga SUVs nila run on diesel also. So they're saying it's not targeted. So my question is, ito yung pagbibigay ng ayuda. Sabi nila, ito yung sagot. Di ba? Targeted. Kasi yung mga nasa laylayan lang po ang bibigyan po natin ng ayuda. Yung mga sektor, sa transport sector, yung mga jeepney drivers, yung mga tricycle drivers. Are you in favor of this ayuda? I mean, how long can we really sustain it? Ang ayuda is good as a band-aid solution in the short term. Pero hindi ito sustainable kasi wala siyang binabalik na economic benefit. You have to protect your middle-income wage earners, yung productive people of society. And you have to protect all industries, small, medium, and large. So to do that, kailangan across the board yung pagtulong mo sa fuel subsidy. And the best way is remove excise and also remove VAT. Sinasabi nila, pag tinanggal yung excise at VAT, it might cost government 200 plus billion. Ang solution actually yung PCCI president namin. Ang sinabi, ganito na lang, gumawa tayo ng VAT pegging system. Halimbawa, ang average price ng diesel pre-war, 60 pesos. I-VAT mo ang 60 pesos na diesel. Anything above 60 pesos na presyo, ibigay mo na sa ating mga consumers. Para makatipid pa rin sila. At the same time, hindi malaki yung sacrifice ng gobyerno dating sa kanilang revenue side. Okay. So, sir, mukhang talaga malakas po yung bulong ng mga financial advisors, no, para sa ating Pangulo. Kasi nga, yung excise tax na yan, it was, sabi ng Pangulo dati, urgent yan, pero hanggang ngayon po, nakabinbin pa rin, di pa natin nagagamit. Kasi nga, sinasabi po nila na malaki mawawala naman in the long run sa ating gobyerno. Do you see any other alternatives po para sa gobyerno, kung halimbawa para ma-offset yung mawawala man, kung halimbawa ay babaan po yung ating VAT or tanggalin man ito? Yes, actually, yun nga yung punto ko. No? I understand our economic managers. Gusto niya protect yung credit rating ng ating bansa. Bank, ADB, itong international lenders. Kasi magmamahal naman yung debt servicing natin if payagan natin bumagsak yung revenue. Pero a balance has to be struck. Na you provide relief to industry and consumers, but at the same time, you don't sacrifice yung side ng government. And that's why ang proposal namin is to peg VAT at 60 pesos. Since 60 pesos naman yung average price ng diesel na kinokollect mo last year. So wala sa collection mo from 2025 to 2026. Pero yung additional gravy or windfall collection that you're supposed to get, ibigay mo na sa manggagawa sa consumers natin. Paano ibibigay? Ayuda? Yung windfall? Hindi, i-exempt mo na. I-exempt mo na lang. From VAT. Let's say today diesel is at 90 pesos. Yeah. VAT 60 pesos will be collected by government. But on the additional 30 pesos, hindi na siya vatable. Okay. Brian, Right. okay, ito na yung last question ko. Sabi nila yung piso now natin is only worth 73 centavos. Nag-iusap kami ni Ricky kanina, may nabibili pa ba sa piso? Ano ba ang pwede dyan bilhin sa piso sa merkado? Ikaw bilang negosyante, ang piso ba talaga barya na lang? Is it worthless already? I wouldn't call it worthless, no? Pero it's clear that there is an erosion of the purchasing power of the peso. Whether 73 to 1 peso, 73 cents to 1 peso is accurate. Yeah. That depends on who is holding that 1 peso. Is it the upper 30% of the income wage earners or the bottom 30%? Kasi ang bottom 30%, ang na-experience nila na inflation is beyond 7. It's around 5. Mas masakit sa nila ang inflation. Kasi mas kailangan nila yung goods and services. They live on 1 paycheck per day. Hindi katulad natin na nagkakaroon tayo ng ability to save. So, wala nang nabibili sa piso? May 3 piso pa na candy? Piso-piso na bang candy? Anong nabibili nila sa piso? Well, I think makikita mo marami ng mga manufacturer going to sachet
Oo. sachet Pero wala products. nang Pero wala piso na nang sachet. piso. Hindi piso ang sachet, Brian, Wala na. Di ba dati nga, Papi, may mamera pa? Sabi lang Natanda niyo yung mamera, yung 1 centavo na yung square na parang plastic. Oo. Tapos hanggang ngayon wala na talaga Wala na. mamera. Oo. Ako siguro, sir, my last question for today lang, given po the patterns po, no, at saka historical data na meron po kayo, makikita po ba natin na mag-i-improve po yung inflation rate natin given all the circumstances that's been happening and surrounding po the issue? Tataas pa po ba ang inflation in the coming months or posible pa mag-stabilize po o bumaba pa? Kung patuloy yung gera sa Middle East, mahirap na bumaba ang inflation. Kasi patuloy yung supply problem mo. Hindi lang sa fuel Pati sa fertilizer, halos dumoble na yung presyo. Yung mga chemicals na ginagamit ng petrochemical industry, packaging industry, paint industry, parang nag-domino effect na So, hindi pa nga natin na-feel yung pagmahal ng bilihin ngayon pagdating sa food Kasi kinokontrol ng gobyerno yung prices of food. Nag-price cap siya sa bigas, cap siya sa grocery and supermarkets. Pero I think after May 1, makikita mo na once they allow free market forces, itong mga manufacturers and distributors and importers natin, kailangan na nilang mag-umpisang magtaas ng and dyan ang ang ating mga consumers and wage earners. So, if ever mangyari yun, tanggalin na yung price cap, Sir Brian, mga ilang porsyento po ang itataas? 15%? Kung ikaw ang dating sardinas, 15 dahil po may price cap, biglang ba magiging 20 pesos yan? Ang ideal nila, ang naririnig ko is 30 to 40% increase. Wow, Pero laki. government again naman is able to negotiate with them na unti-unti pag-increase, wag yung biglaan in one Parang year. hirap, ano ba? 30 to 40%, ang laki. Nako talaga, Sir Brian, ano pa, no? Hindi pa natin nakikita yung liwanag itong We si have not seen Donald. the worst. Unfortunately, we have not seen the worst of this crisis. Yeah. This is not even the worst. Yeah. Oo, talagang ano tayo victims lang tayo talaga dito 'di ba? Casualties of war tayo Wala naman tayong kinalaman diyan sa galit ng Iran at ng Estados Unidos, pero tayo pa rin ang we bear the brunt. So thank you very much, Sir Brian, and hopefully when we have you back, it's on better more positive outlook, better news to share with you. So thank you. Thank you, Thank sir. you, Pat. Safety. Ayan po, si Sir Brian ang Vice President po ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. At ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:03 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, usaping politikal naman. Makakausap po natin ang ating suki. Nako, si Miss Malu Tiquia. Pag-usapan natin itong nabibinbing impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang nangyayari po ngayon dyan po sa ating former President Rodrigo Duterte sa The Hague. Kasi mukhang, sabi nga ni VP Sara kanina, no, parang ano na siya, resigned na siya. It will really go to full trial. Eh, pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:06 na po ng umaga. Summer mode on. Ka-flash, handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup, anywhere, and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Oras muli, alas 9:06 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suking political strategist, Miss Malu Tiquia. Professor Malu Tiquia, magandang umaga po, Miss Malu, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Pat. Magandang umaga, Ricky. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Thank you for the invite. Ayan, ako, magkwekwentuhan lang po tayo, Prof. Kasi nga, ang dami po nangyayari ngayon sa kampo ng mga Duterte. Unahin na po natin yung nangyari pong botohan. 54-0 po. Diyan po sa Justice Committee level na gusto na nila, iakyat na sa plenaryo para magkabotohan na po sa Kamara de Representantes. Kayo ba ay nagulat na lumabas na 54-0? Kagulat-gulat ba ito? Or expected nyo na po?
Pat, expected na yan kasi on the average from form and substance 53, from probable cause 55, tapos 54, tapos ito ngayon, makikita mo may consistent na numero, no? Pero kung titingnan mo, ang total number ng Committee on Justice is 40 ang members at 40 ang ex officio. Okay. So it's not unanimous. It's something that they would want to project. It's majority. So hindi kagulat-gulat yung nangyari. Okay. So, ngayon po, no, they're going to deliberate already sa plenaryo, tapos pagbobotohan. Kayo po, Ms. Maluba, confident rin ho ba kayo na aakyat sa Senado? Or do you think the Congress will have difficult time mastering the one-third vote? Alam mo, kung mukhang nade-delay kasi sa issue ng quorum, no? Kung titingnan nyo, nag-open ang Kongreso ng Monday, kagabi lamang na iaangat sa plenaryo at napasa yung order of business, i-refer pa yun sa Committee on Rules, no? Yun yung disposition nila kagabi ng 9:30. So, ang sense ko, may isa pa ngayong session day, tapos baka mga Monday, mailagay na talaga sa order of business. Yeah. At magkaroon ng botohan. Whether merong 106, depende yon kung may quorum. Okay, pero ma'am, no, kahit nga po unanimous po yung boto sa Justice Committee po ng Kamara de Representantes, nakakagulat din po para sa iba na mataas pa rin po lagi ang mga Duterte pagdating po sa mga survey sa taong bayan. Does this show or indicate po a distrust naman po sa impeachment process na ginagawa ngayon? Well, kung titingnan mo, Ricky, ang distrust ng institution napakataas. Reflective yan ng dating speaker. Ngayon, with Speaker D, medyo bumaba, pero ang taas pa rin ang distrust. Nasa mga 40s, no? So mataas ang distrust ng isang considering mandate ng tao yan, kaya sila naandyan. Nakikita nila na hindi tinutugunan yung interest ng tao. Ngayon, dun sa tanong mo doon sa mga Duterte, makikita natin, sa tingin ko sa show nyo ako nagsabi na may core, may base core ang mga Duterte ng 30 to 35%. So yung lumabas sa survey na supposedly commission pero lumabas sa media, hindi ako nababahala doon kasi naandun pa yung core, naandun ang Mindanao, naandun ang Visayas, naandun ang demographics na Class DE. Si Duterte Panalo, will likely make it. Ngayon, kung one-on-one, yan yung lumalabas. Pero hindi ako nababahala dyan kasi yung survey na yan was a survey done after she declares and before the demolition on the impeachment. So, ang sense ko, baka mas mababa pa dyan dahil dun sa demolition. Pero, ang tingin ko, lalaki yung undecided kasi naghihintay ng trial sa Senado. Sa Senado. So, Ms. Malu, ito po, no, balikan ko lang yung sinabi niyo po, no, wala kayong kasiguruhan kung makukuha, no, yung 106 votes sa Kamara. Ano po sa tingin niyo ang magiging balakid or hadlang kung sakaling hindi nila makuha yung 106? Bakit po? Well, pag hindi nakuha yung 106, yung 60-day constitutional ground. Kasi kailangan mag-decide ang Kongreso within 60 days. Okay. Yun yung linagay ng konstitusyon para matapos yung impeachment. So, tapos may dumadating na naman na CNG adjournment. Ricky, alam mo yan, yung CNG adjournment Yes, ng ma'am. Vacation. parang June, di ba? June po. June, tapos mahaba na yan. Ang balik na July, 30 sa ng July SONA. para sa SONA. So makikita mo, yun yung mga triggers na matatapos ba nila yung decision within 60 days. Ang sense ko dyan, hindi kaagad kahit na sinabi ni Senate President Toto na ang forthwith niya the following day. Maraming pending na kaso sa Supreme Court. Kailangan madesisyonan
bago sila mag-hearing, no? Pwede sila mag-hearing, habang nag-hearing, i-hold nila in abeyance yung decision katulad sa COA. Hindi naman final yon. Katulad sa AMLAC, di ba? Tinaas na yon sa House, sa Supreme Court, katulad ng testimonya ni Madriaga. So, maraming pending na tingin ko yung 60 days malalampasan at dahil doon hindi matatapos ang impeachment. Wow. Okay. Oo, what a twist, ha? So Miss Malu, just to clarify, just to make sure that I understood you, if Congress doesn't muster the 106, kailangan aabutin pa yan ng 60 days para po... Hindi, ang dalawang 60 days yun eh. 60 days upon referral, yung complaint, Okay. at saka 60 days ng trial. Okay. Yun yung sa Ligang Batas. Klarado na may definite na period para tapusin yan. Kaso, andyan na naman ang sinidya adjournment, katulad nung dati. Di ba ang issue, pwede bang tumawid? Ang isang kwan to the next regular session. So, maraming issues. Pero, ako, sa House, yung 106, depende yon sa quorum. Ang ginagawang strategy dyan, hindi nag-a-adjourn, nagsususpend. Kaya nakita nyo, simula Lunes hanggang kahapon, suspension lamang para umiikot dun sa adjournment. Ngayon, pag kunyari, nagbotohan, tapos may tumayo, Mr. Speaker, I ask for a quorum call. Pag nag-quorum call at wala kang 160, hindi ka makakapagbotohan ng 106. 106. So maraming mangyayari sa plenaryo na yung mga batikan sa legislative rules might probably invoke that. Pero ako gusto ko nang matapos sa House at mag-trial. Ayun, you're in favor, ha? Gusto niya umakyat sa Senado. Sa Senado, nang matapos na kasi kung makikita mo, pag kinumpare mo yung first impeachment at itong second impeachment, may consistent na legislators na pumirma tapos ngayon sponsor nitong committee report. Meron pa ring isang balita, pirmahan na lang daw. Hindi pwede yon dahil base sa ruling ng Supreme Court, kailangan magbotohan sa plenaryo. Bagong botohan na naman. Kaya nga, di ba ma'am, ang sinasabi nila, the real battlefield na, wala na po dyan sa Kongreso, nasa Senado na. So kung halimbawa po, talagang tumuntong na po sa Senado, based on the current Senate composition, ma'am, may numbers po ba ang administrasyon para talaga matuloy ang impeachment? I mean, there's so many factors now. May mga kunwari coup attempts, meron po yung issue po ng mga Tulfo brothers, ang dami po yung mga kakaroon ng re-electionists, ano? So yung kanilang talaga, hindi mo masabi nga yung Senado, yung composition po nila. Pero base po sa inyong pananaw, ano pong numero ang meron ang ating Vice Presidente at ang ating administrasyon when it comes to this impeachment case? Ricky, siguro tingnan muna natin yung ilan ba ang majority. Ang majority ay 15, ang minority ay 9. Ilan ba ang kailangan? 16 votes to impeach, diba? To convict. So, ibig sabihin, may tatawid doon sa 9 para maging 16. Correct. Yeah, isang senaryo. Pangalawang senaryo, yung 15 ba, sigurado kayo? Solid, Kasi meron dong 6 na re-electionist. Correct. Exactly, opo. Okay? So pag yung 6 na re-electionist, iniisip nila, paano ako sa 2028? Magkakaiba yung bilang ng 16. Okay? Third scenario, meron diyaang 8 na yung tinatawag nating siblings. 4 na siblings. Ang total niyan 8. Paano sila boboto? Maninigurado ba silang isa nasa majority, isa nasa minority? Para safe. Para sa 2028, lalo na kung yung kapatid mo ay tatakbo. So, yan yung mga
permutations na pwede. Ang pang-apat na senaryo, paano kung dun sa 9 na minority diniinan sa kaso ng flood control? Oo. Makakaboto Di ba hina? pa sila? Yeah. Para si That Senator is- Bato, Miss Malu. Si Bato kasi absent ng ilang buwan no? Kailangan physically present siya para bumoto. Oo, tama yun pa. Tama yung sinabi mo. Kaya mahalaga na si Senator Bato ay magdesisyon. Correct. No? Oo. Kasi mahalaga yung role sa impeachment. Oo. So, ganun din yung kunyari, nakulong o may kaso, pwede ba silang bumoto? Hindi naman inaalis yung right ng legislator na bumoto. Pero ang requirement ba physical? Yeah. Kasi ang sinasabi doon, 3/4 3/4 of all members. Members of That the must Senate. mean present. Yes. Diba? So yun yung mga permutations ng mga senaryo kasi may threat na magfa-file ng kaso sa parang tatlong senators. Si Senator Jinggoy, Cheese Escudero, tsaka Senator Joel. Miss Malu, ito question lang po, no? Kasi di ba parang si VP Sara, dalawa lang choice niya. Ituloy niya yung hearings, di ba? Tapos kung siya po ay makonvict, she's barred from holding public office for life. But if she resigns, she has a chance to run again, di ba? Whether for president or for whatever office. Ang tanong ko po, kunyari umabot nga sa Senado, pero halfway through, makita niya natagilid siya. If she resigns as vice president, will they suspend the hearings or kumbaga itutuloy yan para para ma-convict, para she's totally barred? But if she resigns, will they stop? So ibig sabihin ba niyan, pwede siyang tumakbo ulit? Kung sa kalagitnaan. Maganda yung tanong mo, Pat, no? Pero si Vice President nagsabi na hindi siya magre-resign. So she will go all the way, no? Nakita natin may mga nag-resign, si Ombudsman Gutierrez, Correct. si Comelec Andy Bautista. So nung nag-resign sila, naglaho. Pero yun nasa House of Reps pa lang eh. Correct, oo. Wala pa sa trial proper, no? At kung titingnan natin, si Chief Justice Corona, diretso niya, si Vice President Estrada, yung second envelope, hindi binuksan. That led to, stepping down. And led to, this EDSA, whatever number it is. Three. So yung mga ganong senaryo, pwede yon. Kasi pag nagkamali ang paghawak ng Senado, potential ang tao lumabas. Kaya napaka-importante na patas, na within the rules, na tama ang evidence na present. Kasi kung babalikan mo yung committee report ng House at kinumpare mo sa complaint number 3 and number 4, walang evidence na naka-attach doon sa complaints. So talaga nag-fishing expedition itong House Justice Committee para humanap ng evidence. Pero in the process ng paghanap ng evidence, nakita naman natin kung ano nangyari doon sa Madriaga, kung ano nangyari doon sa AMLAC. Ang taong bayan na mismo ang sumusuri, no? Natatawa nga ako, ang dumami ang bank tellers at bank managers na nagko-komento. Di ba? Yung kay Madriaga, yung sariling artist nung pinaint habang nagte-testify, nagsalita. So itong mga ito has impact. They have impact on the public opinion. Di ba ang sinabi natin ng impeachment is both legal and dalawang arena, legal and public opinion. Ma'am, si VP Sara po, talaga siguro the restraint in her, kahanga-hanga din dahil naging tikom po siya throughout the whole process. Pero sa inyo pong pananaw, sa inyo pong palagay, kailan na po siya dapat magsalita? At pag nagsalita na po siya, ano siguro yung mensahe niya, lalo na po, nabanggit nyo kayo na marami pong undecided sa ating mga kababayan, lalo na po para sa mga undecided? Sa tingin ko, depende sa paggulong ng trial sa Senado. Kung siya ay personally magte-testify, depende na rin yan sa mga lawyers niya at depende sa kanya. Nakita natin kay Chief Justice Corona, hindi naman kailangan siyang umupo dun sa stand. But he chose to defend himself.
Si Vice President Sara Duterte hindi umiiwas sa ganitong laban. Ngayon, depende na lamang would it be to her advantage to testify or not to testify. Nakita naman natin yung kanyang tapang, no? So, sa tingin ko, it will come to pass na gugustuhin niyang umupo at sabihin ang storya. Lalo na dyan kay Grace Piatos, no? Oo, Mary Grace. Oo. Diba? Recently, ang PNP may inawardan ng mga informant naka-cover ang head. Sabi ko nga, sino kaya dyan? Baka nandyan si Grace Piatos. Piatos, oo. Diba? So, Miss Malu, ito nga, no, lumabas rin po, no, yung survey na kung sakali po, sabi nyo nga kanina, you mentioned, no, kung walo yan, lumalaban kay VP Sara for President, ay panalo si VP Sara dahil watak-watak di ba? She's, yung maghahati-hati. Pero one-on-one, ang lumalabas, hindi naman kagulat-gulat, ay yung pangalan po ni Senator Raffy Tulfo. Do you think he's really a strong contender? And may chance pa ba kayang umangat si Miss Leni? Although nagsabi na si Mayor Leni na hindi siya tatakbo o hindi siya interesado sa national position. Alam mo, Pat, very rational yung mga sinabi ng Tulfo Brothers at ni Leni Robredo. Kung yung sinusugal na pangalan ayaw, sa tingin ko nalalaman nila ang pulso ng taong bayan. Pag inanalyze mo yung mga numero, nasa 46 at saka yung isa 45, 43. So consistently, pag binasag mo yon on one, ganito yung numero. Pero pag dinagdagan mo yung listahan, hindi ang nawawalan ng boto si VP Sara Ang nawawalan ng boto si Tulfo at si Robredo. Diba, tingnan nyo doon sa listahan ng maraming pangalan. Pag kinumpare yun one-on-one doon sa Tulfo versus Duterte, Duterte versus Robredo, consistent. Pero pag dinamayhan mo ang pangalan, hindi nawawalan ng support si Duterte. What does that mean? That's strong frontrunner. At isa lang naman itong survey, it doesn't mean may trend na. Probably after 3 surveys, doon natin makikita kung may trend. Pero ito is a glimpse of period in time where people were saying siya pa rin ang gusto namin. Pero ako feeling ko nga marami pang nag-aabang Kung abot na yan sa Senado, titignan nila public opinion di ba? Lalo na yung mga senador, pag nakikita nila medyo kumakampi kay VP Sara, di syempre baka i-acquit nila. Pero pag nakita nila galit na ang mga tao, baka i-convict nila. So mag-iiba rin, no? Yung tono ng survey depende rin sa outcome ng hearings sa Senado po. Like you, I join you in excited. Let's get it over with. Diba? Saka sa survey, maraming Pilipino ang gusto na talagang matuloy na. Para malaman once and for all. Alam nyo, dahil sa problema ng ekonomiya, nakikinig ako doon sa kanyang guest, dahil sa problema, kita mo yung inflation rate. Dahil dyan, kailangan na tayo mag-focus sa ekonomiya. Tama na yung politika. Dahil yung politika will not feed. Yes. Gutom. Our people will not control prices. Will not give us a steady supply of gasoline or LPG. Yeah, correct. So maraming issues, lalo na ngayon, sinasabi, wala na daw pera, uutang na lang. I mean, these things does not give you a level of comfort that makes, lalo na, di ba, ang ating micro, small, and medium enterprises, that's 97% of the economy. Correct. So anong epekto yan? Pag may mga restaurants na wala ka na nakikitang kumakain, di ba, nahihinaan ka. Pag pumasok ka sa mall, iniba na ang oras, tapos kakaunti pa rin ang tao. Manghihina ka talaga. Correct. Nako, sige Miss Malu, babalik kayo kasi hindi pa natin nga napag-usapan na si former Rodrigo President, Duterte kasi nga, 'di ba? Ayun na, parang mukhang tutuloy-tuloy na talaga yung paglilitis sa kanya Nandiyan na nga ngayon si VP Sara, binibisitang kanyang ama. So sa inyong pagbabalik, Miss Malu, uulitin po natin tong kwentuhan natin. Thank you, ma'am.
Thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. Magandang umaga. Magandang morning umaga po. ulit kay Miss Malutiki, ang ating political strategist. At ang oras, alas 9:27 na po ng umaga. At magbabalik pa po, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. May bago Ricky Girl. po tayong balitang pumasok. Iniulat po ng Department of Health na base sa impormasyon mula sa World Health Organization, walang sakit ang 38 Pilipinong sakay ng cruise ship na MV Hondios. Nakaangkla ngayon ang barko sa baybayin ng Cape Verde sa Atlantic Ocean, malayo sa Pilipinas. Naka-quarantine ang buong crew nito dahil sa hinala ng hantavirus outbreak. Noong Lunes, May 4, kinumpirma ng World Health Organization na may 2 kaso ng hantavirus at 5 hinihinalang kaso nito sa MV Hondios. 3 pasahero na ang napaulat na namatay, habang nasa malubhang kalagayan naman ang isa pa at kasalukuyang ginagamot sa Johannesburg, South Africa. Ayon sa operator ng barko, 88 ang pasahero at 61 ang crew members, kabilang ang 38 Pilipino. Nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing outbreak. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, bihirang sakit ang hantavirus na nakukuha sa ihi, dumi at laway ng mga dagang may impeksyon nito. Kabilang sa mga sintomas nito ang pananakit ng katawan, lagnat at iba pang sintomas katulad ng trangkaso. Ayan, di ba? Ako feeling ko, suspect ako ha. Kaya sa cruise ship, siguro doon sa kusina, yung pagluto ng pagkain, siguro may mga raw materials doon na naiihan or nagkaroon tapos yun, di ba? Tapos feeling ko lang kasi how can you explain why in the cruise ship sila lang, di ba? So feeling ko sa pagkain yan. Feeling ko lang ha, yan ang suspect Kasi ko lang. dumadaong din yung cruise ships, di ba? Oo, Baka oo. meron halimbawa isang Yan. beses na bumaba May sila. Pero umakyat bukas na po, daga. Oo. ito pati at Pag-usapan natin yan. pag-usapan po natin yung hantavirus. Hantavirus. Hanta. Okay, sa ating world news naman, nanganganib umanong mabasag ang kasunduang tigil putukan sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran matapos po ang panibagong tensyon dyan po sa Strait of Hormuz. Napalubog ng US military ang 6 na sasakyang pandagat po ng Iran. Napigilan rin umano nito ang mga missile at drone attack ng naturang bansa. Patuloy naman po ang hinahadlangan ng Tehran ang operasyon ng Estados Unidos para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon po sa US Central Command, gumamit po ang Iran ng mga missile, drone at maliliit na sasakyang pandagat laban sa mga barkong pinoprotektahan ng Amerika. Pero napigilan ang mga pag-atake ng depensa ng Amerika. Tinatayang 15,000 sundalo, mga barkong pandigma at eroplano ang kasama sa operasyon. Itinanggi naman ng Iran na umatake ito at sinabing warning shot lang ang pinakawalan nito. Nagbanta po si US President Donald Trump na gaganti ang Estados Unidos sakaling muling atakihin ang kanilang mga barko. Iginit naman po ng Iran na patuloy nitong kokontrolin ang Strait of Hormuz. Inilunsad ni Pangulong Donald Trump ang Project Freedom para ibalik ang kontrol sa mahalagang rutang dagat na nagsara matapos sumiklab ang giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran noong February 28. Layunin po ng operasyon na ibalik ang daloy ng langis at kalakalan sa isa sa pinakamalagang rutang dagat sa mundo. So ngayon, ang laban nasa Strait of Hormuz. Grabe, no? 'Di ba? Pero inaatake nila ang UAE, may pinasabog na naman daw na isang oil facility diyan. Kaya tumaas na naman ang presyo ng crudo. Nasa lampas $100 na naman ang Brent, parang $113. So asahan na natin yung pagtaas ulit niya. Parang asahan na natin. Tapos Oo. alam ba, meron din dyan, ito si Tatay Donald Trump talaga, hinihikayat niya. May nangyari kasi, yung South Korea, di umano, may barko din silang pinasabog. Correct. So ngayon, ang sabi niya, kasi naman South Korea, mag-join Sumama na ka kayo na sa sa amin. alyansa ko. Ayan, Ay, naku. wala pa naman sagot ang South Korea. Tingnan natin. Baka sagot nila si Ji Chan-wook o si yung mga K-drama. Tama tayo ng kay Ji Chang-wook. Gusto ko yan. Oras, alas 9:31 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik na ko, mga ka-Kings, magsamahan nyo kami dahil makakausap po natin si Miss Sam Garcia, ang REH Kings Empire CEO, at ang ating suking doktora, basta pag-usapan natin ng wellness, si Doktora Cecil Katapang, sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras, alas 9:30
7:34 na po ng umaga. Nagtatawa na kami dito. Eto na, Ricky. At mga ka-kings. Oh, Daddy ni Kwek, yan, Oh. kaking niya na yan. Ayan. Oh. Hindi tayo wasakan Wednesday ngayon. Wellness Wednesday. At syempre, level up ang usapang kalusugan dahil bida ang produktong ng Kings Empire Corporation. Tama ka dyan, Patri. At kasama po natin ngayon, sina Doc Cecil Katapang. Napakaganda na kanyang buhok ngayon. Yung look, health and wellness advocate. At syempre, ang napakaganda at napakayaman na si Miss Sam Garcia. Ang CEO po ng REH Kings Empire Corporation. Okay. Oh. O mga ka-Kings, may real life story tayo today, ha? Kaya very inspiring yung mga stories ng ng Kings eh. So, walang filter, tutong kwento kung paano nakatulong ang Kings Herbal Plus sa ating mga Oh, kababayan. Miss Sam, simulan na natin. Bigyan mo nga kami ng konting background ditong ka-Kings natin mula naman sa Isabela. Layo, Isabela. oo. Kasi tayo po talagang pinupuntahan natin ang ating mga ka-Kings na gumagamit ng ating Kings Herbal Plus. Ayan, galing po yan sa San Isidro, Isabela, si Miss Ginaline Fontanilla. 46 years old po siya. At noong una po, na-diagnose siya noong year 1996 na meron siyang bukol sa leeg. So, dahil wala naman siyang nararamdaman, so dead pinabayaan niya. Hanggang sa nung dumating po nung year 2019, yung isang bukol niya naging dalawa. Aba? Yan. So ngayon sabi po ng parents niya, magpa-check up ka na kaya. So nagpa-check up sila, binayopsi po, hanggang sa na-diagnose po na meron siyang papillary thyroid carcinoma. Ano na yung cancerous na pala yun? Stage 1 cancer daw po. So sabi ng doktor, second opinion, then sabi po ng doktor is pa-opera na. Ayun. Patanggal na. So sumunod po sila, pinatanggal. Then after operation po, doon na po nangyari na nakaramdam siya ng panghihina hanggang sa naging bedridden po siya. Yan. Sa tulong ng asawa niya na nag-aalaga sa kanya. And nung year 2019 din po, nakapanood po sila dito sa ating programa sa Net 25. At yan na nga po, sinubukan po ang King's Herbal Plus. Ayan. So alamin natin kay Nanay Jeneline ang kwento ng kanyang pakikipaglaban sa sakit. Panoorin po natin ito. 2018, na-diagnose po akong meron akong cancer pneumonia, Tydin, stage 1. Bilang isang magulang, talagang pinanghinaan ako ng loob kasi may dalawa akong anak na. Kasi alam ko, kung may cancer ka, parang wala ka ng pag-asa, ganon. Saka sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, maingat naman ako, ba't dinapuan ako ng ganito? Sabi ko, ganon. Kaya pakiramdam ko noon parang hindi na ako makalabas sa ospital nung na-diagnose akong ganon. Saka hindi ko inaasahan na ganon, ma'am, kasi wala naman akong nararamdaman. Pero nang sinabi ng doktor na ganon, talagang napanghinaan ako talaga ng loob. Bali, 3 doktor po yung pinuntahan ko, pare-parehas po yung diagnose nila. Parang pakiramdam ko noon, mamamatay na yata ako, ba't cancer naman na yung diniagnose sa akin? Ganon naman yung naramdaman ko. So ito na nga po, nagkaroon siya ng bukol sa leeg. Akala niya simpleng goiter lang, pero hindi pala ganun kasimple. Alamin po natin kay Nanay Jeneline. Nung una po, wala naman po akong goiter, kaya pinagwalang bahala ko. Sabi nila, may bukol ko, wala ka namang goiter, maggamot ka lang, parang ganon. Then naggamot ako hanggang inabot ng 10 years yung bukol na yun. Nakabahan na yung nanay ko, sabi niya, 2 naman na yung bukol mo, anak. Mother sa kaanak na. Kaya sabi niya, ganon, magpa-check up ka nga. Yun, nagpa-check up ako. Sabi ng doktor ko, wala ka namang goiter ulit. Sabi niya sa ultrasound, sa T3, T4, mag-biopsy ka nga, doon ma'am na-diagnose yun. Okay, at dahil nakumpirma nga ng kanyang kondisyon, sinunod niya ang rekomendasyon ng mga doktor para sa kanyang gamutan. O panoorin ulit natin po ito. Dahil yung magulang ko naman, sabi niya na, kung ganyan anak, anong gagawin mo? Kung ano yung sinabi ng doktor mo, magpa-opera ka na. Kasi kinabahan sila kasi nakuhanan ako ng cell sa biopsy ko. Kaya nagdesisyon kaming nagpa-opera agad. Talagang panon, bagsak ako, ma'am. Higa, bangon lang ginagawa nila sa akin. Talagang bedreader ako, yan yung magulang ko, nakikita na yung kalaga. Umiiyak sila noon, sabi nila, hindi pinaparandam pero nakikita ko. Lalo na po yung asawa ko, apektado masyado. Yung asawa ko noon talagang hindi ako tinutulugan, nakahiga siya sa kamay ko. Na sabi niya, kaya mo yan, ma, lumaban ka. Ayan, yan ang kwento ni Mami Jeneline Fontanilla. Pero mga ka-Kings, alamin natin, hindi madali po ang recovery, anuman operasyon yan, lalo na po pag cancer. At dito po na pumasok ang isang herbal supplement na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ito, alamin na naman natin mula kay Nanay Jeneline.
Tapos may asawa ng pinsan ko, bayaw. Sabi niya, ganun, kuya, tutulungan ka namin. May kilala akong biyanan ng ate ko sa Aritao, Vizcaya. May ginagamit siya. Stage 3 po siya sa breast cancer na King's Herbal. Ako na pong bahala kasi salat na kami sa pera noon, talagang labas-pasok na ako. Sabi niya, ako na pong bahala. Ako na pong bibili sa product para kay ate. Kukunin namin siya, aalagaan namin. Parang yung una pong inom ko noon, para akong nasusunog. Pag inom ko po yun na noon, talagang hindi ko po alam yung hahaplusin ko. Sabi ko, ba't ganito? Sabi ko, bakit ate? Ang init! Ang init po talaga. Yung pag-inom ko ng unang gabi ko na yun, ng 1 linggo, medyo naghupa-hupa na yung init, pero naramdaman ko talaga na para akong nasusunog nung inunim ko yung King's Herbal Plus. Kaya sabi na nag-alaga sa akin, siguro ate, umaapekto yung gamot. Yun yung sabi nila sa akin. Nung naubos ko na po yung isang bote na King's Herbal Plus, naramdaman ko na talaga. Ang pagtitake ko doon is morning, lunch, saka dinner. 3 times talaga, kaya sabi sundin natin yung 3 times ate para mas madali kang gumaling, sabing ganon. Ganun pa yung pagtitake ko bago kumain. Sa tulong ng Diyos, ginamit niyang produkto para matulungan ako. Nako, Dok, real talk, tignan mo naman, parang ano bang ginawa niyo dyan sa King's Herbal Plus? Nasusunog pa daw siya nung una hanggang eventually okay na siya. Ano Okay bang na meron siya. yan na ano talaga nakakapagpagaling kay Nanay Jeneline? Una-una, di ba, naalam natin King's Herbal Plus, nakakababa ng blood pressure. Dahil nagre-release siya ng yung mga prutas na 80 gulay at prutas, gulay at herbs niyan. Causes the release of nitric oxide. And yung nitric oxide causes vasodilation o parang lumuluwag yung ugat. So, nagiging warm. Hindi naman sunog. Kaya yung sinasabi niya ng susunod, warm feeling naman. Warm. Feeling warm. Tapos, bakit nga ba siya naka-recover? Di ba sa may, kumari, post-cancer, number 1, ano unang kailangan mong gawin? Nutrition. 80 extracts of herbs, gulay, and prutas. So, ang nutrition ba niyan, kompleto na halos. Vitamins, minerals, di ba? Yeah. And antioxidants. Di ba? Kompleto siya. Tapos, ang vitamin C, yung calamansi, lemon, tsaka probiotics, kasi fermented, will boost the immune system. So, yung capability niya to fight or ward off yung weakness dahil weak siya, to ward off other diseases, andyan. Tapos, ano pang importante pagka treat ka ng cancer, di ba, yung side effects. Yung side effects ng nausea, vomiting, napipigilan yan ng laman ng King's Herbal Plus, di ba? Dahil sa mga prutas na yan. Tapos, ang isa pang importante dyan, yung broccoli dyan. Broccoli? Yung broccoli dyan, meron siyang specific active ingredient. Yung active ingredient niya ngayon, napipigilan niya kasi ang problema, di ba, umulit yung cancer. Although ang papillary thyroid cancer is tawag natin friendly cancer. Friendly? Merong friendly, merong masama, unfriendly. Ano siya, ang problema, operahin ng doktor yan. Hindi naman minsan nila inaalis lahat ang thyroid mo. So may tinitira. Baka may cancer din yun. So pag dinassess yan ng doktor ulit, meron pang cancer na tira, operahin ulit. Yes. So ang maganda, ang broccoli ng King's Herbal Plus, na naman ng King's Herbal Plus, will allow the body, yung ingredient niya, papatay niya yung cancer cells. Patay, Para magse-self-destruct yung cancer cells dahil sa apoptosis. Tapos, tawag dito, i-increase niya yung capability nga ng body to fight the cancer cell. Tapos, yung antioxidant, of course. Alam naman natin yung value ng antioxidants at saka anti-inflammatory. Ang cancer, isa sa mga dahilan is inflammation. And what is a potent, di ba, panlaban ng inflammation, the anti-inflammatory, anong laman yan? Ginger. Ginger is turmeric. Yun. Garlic. Sa Yun. mga namamaga. Kaya nakatulong siya. So, bottom line, pag ikaw ay post-cancer, nagkikimo, di ba? Yung pa isa, pag nagkikimo ka oral, na-alter ang probiotics ng tiyan mo, microbiota, fermented. So, which means, makakatulong siya para mag-improve ang probiotics, Sa gut mo. ma-improve ang dysbiosis kung tawagin natin. So, bottom line, ang King's Herbal Plus, makakatulong sa mga pasyente na nagtitreat ng
cancer or post-cancer treatment to Ayun. support Kasi healing. 80 herbs and vegetables nga yan. So mga ka-Kings, listen up ha. Tuloy-tuloy po ang pasabog ngayong taon para sa 1 milyong pasasalamat promo. Naku, kung kayo po ay nakikinig sa ESPN araw-araw, lagi po ko itong binabanggit. Ano ba ang sorpresa ninyo ngayong taon para sa 1 milyong pasasalamat? Nako, Miss Sam, Miss CEO, ano yung pasabog mong 1 milyon? May dala na siya pong sobre, oh. Iwanan na dito yan. Iwanan. Yes. Ano naman ang envelope na to, no? Ayan po, sa ating mga ka-Kings at patuloy na sumusuporta at gumagamit ng produktong Kings Herbal Plus, dahil sa nalalapit na po ang ating 7th anniversary celebration ng Kings Empire Corporation, bilang balik pasasalamat po namin sa inyo, ay nagkaroon po tayo ng 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, raffle bonanza promo. Wow. So, paano po ba maka-join dito? Meron po tayo mga produkto ng Kings Empire Corporation, ang Kings Herbal Plus, syempre po nandyan ang ating Empire Coffee at ang ating Sense by Savalgar. So, bumili lamang po sila ng ating mga produktong ito at magkakaroon na po sila ng entry. Ayan. So, kagaya po nito, nandito po ang ating mga sample. Sample pala yan. Nakala ko nandiyan na yung 1 milyon. Ayan. So, kapag bumili po sila ng isang bote ng Ayun. Kings Herbal Plus, Yung automatic, kahon. isang entry na po Yes. ito. Oo, May oo, chance na po kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo o cash prizes po ng Kings Herbal Plus. Oo. Ayan. So, meron din po tayong Ayun sa coffee. yan, Empire Coffee. Oo. Bumila lamang po kayo ng 3 pouch ng Oo. King's Empire Coffee o Empire Coffee. Oo. May isang entry na po kayo at ang ating Sense by Savalgar. Ayan. Ayan. So ilagay lamang po Tatlo ito. rin po, ano, yes, Miss Sam? opo. Para sa isang raffle entry. 3 pieces po. Oo, oo, Any cents po, Oo. may entry na po kayo para sa ating 1 milyong pasasalamat. So ano, Miss Sam, para lang yung mga interesado po, ito ipapasok sa isang sobre, dapat 3, Opo. para yun i-drop sa drop Yes, box. Tapos opo. ganun din sa Empire Coffee, dapat isama sa aming 3, ilagay sa Lagay lang sobre, po. tapos ibaba, Yes, ibagsak opo. sa ano, Kung ito drop pong box. 3 na to, binili nila, 3 entry po ang meron Ayan. sila. So, yung mga hindi- drop boxes, ma'am. Yeah, pwede po nilang direct ipadala sa central office natin sa San Caloocan. Fernando, Pampanga. Sa Pampanga. Pwede rin po sa lahat ng pinakamalapit na Empire branches nationwide na malapit sa area po nila. Ayun, tingnan mo. So kasama po ang 7th anniversary po ng King's Empire, itong 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, Raffle Bonanza 2026. Nagsimula po ang promo period noong March 3 at tatakbo yan hanggang November 30. So meron pa silang Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, may 7 buwan pa sila. Ayan, at ito pa. Oo, kaya kinanta ko nga. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre. Ano yung last? At ito pa, super dali lang sumali. Bumili lang, sabi nga po ni Miss Sam, ng 1 bottle ng King's Herbal Plus, 1,000 ml equals 1 entry. Ulitin po natin. 3 pouches ng Empire Coffee is equivalent to 1 entry and 3 pieces ng Sense by Savalgar is equivalent to 1 entry. At guys, 26 winners ang pwedeng mag-uwi ng papremyo. Miss Sam, kwento mo naman sa amin kung gaano Sino ba itong mga kalaki masaswerte? Naku. itong mga papremyo ninyo. Gawin mo na lang 24 para kaming dalawa yung 26, di ba? Opo, sa atin po mga papremyo na cash prizes, meron po tayong 5 winners from 50,000 pesos, 100,000 pesos, 150 pesos, 200,000 pesos, at ang ating pong grand prize ay isang winner ng 500,000 pesos. At syempre, bukod po dyan, Sagot sa inflation. at syempre, bukod po dyan, meron din po tayong 21 lucky winners ng business package natin. Aba. Na mula po sa lahat ng produkto ng King's Empire Corporation, meron po tayong winners ng 7 Princess Starter Package, 7 Prince na Starter Package din po, at meron din po tayong 7 winners na makaka-receive po ng 3 bottles ng King's Herbal Plus.
Plus. Aba, pwede na kayo mag-start ng negosyo, maging distributor no, ng Kings. Kaya mga ka-Kings, baka ikaw na po ang susunod na manalo, kaya sumali na po kayo. Miss Sam, sa mga gusto magdagdag, mga karagdagang impormasyon tungkol dito sa promo, saan po sila pwedeng tumawag? Ayan. Sa lahat po ng mga gustong malaman kung ano po ba ang detalye, maaari po kayong tumawag sa mga numerong ito, 0908-776-6666 or 0933-350-4525 or 0915-334-5777 at 0915-4959-724. Ayan, picturean nyo na po yung mga TV screens ninyo kung kayo po ay interesado sa mga detalye po dito sa ating ka-Kings promo. Opo. At kung nice naman po nilang bumili, Yan. maaari din po silang magpunta sa lahat ng mga malapit na leading drugstores po, kagaya ng Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, South Star Drug, at iba pa po mga local pharmacy, pati po syempre sa lahat ng mga Empire branches po natin at authorized members po natin nationwide. Nationwide. Grabe. Oo. Pinakyaw nyo na lahat, Mama Sam, ha? At kung gusto nyo po na mga mag-start ng sariling negosyo, by perfect timing ito. May starter packages na pang level up ng extra income at hindi mabigat sa bulsa. Dahil po, imagine, sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na magsimula. Misan, paano nga ba ito ulit? 5,000 lang. Meron ako naipon na Side 5,000. hustle. Oo. Kailangan lahat tayo nagra-racket-racket na. Yes, opo. Ito pong starter package natin ay dinesign po natin para sa direct selling distribution. Sa maliit na halaga po na 5,000 pesos ay makakapagsimula na po sila sa pamamagitan ng lahat ng produkto ng Kings Empire Corporation. Nandyan po ang 2 bote ng Kings Herbal Plus, 2 pouches po ng Empire Coffee, meron din po tayong Sense by Savalgar, at lahat po ng mga Nini Beauty Essentials product, kagaya po ng sunscreen, sunblock, meron din po tayong liniment and balm, mga lip tint po natin, at syempre yung ating pong Kings Herbal Shampoo plus Intimate Wash po for men and women. Opo. Aba, So, kaya lahat po namin ng product na masusubukan yan. Ikaw, nagrereklamo ka, natigas na ng buhok mo sa kakaplansya. Lutong-luto na itong buhok ko, kaya nakatali ngayon. Parang kailangan ko subukan yan. Opo, kaya po for only 5,000 pesos na kapital mo is parang bumili ka na rin ng isang buo ng package na yan. Pero kikita ka. Oo, pero ang ganda niya na, gusto ko yan. Tsaka yung linament, yan yung para sa mga sakit sa katawan, di ba? Opo. At saka bagong, okay po yun, yung sunscreen, dahil lagi namin pa yun ni Patty sa init po ng maski nasa panahon. araw. Lalo na po ngayong summer, kailangan talaga natin Correct. yan. Oo. Bawal ang masunog, peklat sa mukha, pekis. mahirap alisin yan. Oo, mahilap, di ba? Mahilap. Laser talaga yan. Ha? Mahirap na. Mahirap. Nako, laging masaya pagkasama natin si Miss Sam at saka si Doc Cecil. Doc Cecil, dapat hindi ka nakatapang eh. Doc Cecil Wellness. Ayan, di ba? Kaya iba yung tapang sa wellness eh. Thank you very much, Thank Miss you po. Sam at saka Doc Thank you, Cecil. Miss Vicky. At I'm sure marami talaga natulungan na po ang Kings Herbal. Kaya ako mismo, testament talaga ako na effective talaga ito. Sabi nga ni Doc Cecil, bumabad na daw yung aking cholesterol dahil nga umiinom ako. Sabi mo kanina, pag hindi. Yung Tinigil na cholesterol niya. ko. Yung iba niya mga gamot. Oo, tinigil ko na yung aking mga lipitor kasi nga, Yan. So, full faith and confidence subok ka. talaga Yan. sa Kings Herbal Plus. And because it's all natural. All Yun. natural ingredients. Teka lang, may bundle deals din daw po kayo. Ano po yun? Ayan, opo. May mga bundle deals po tayo ngayong summer. Bukod po sa ating offer ng 1 milyong pasasalamat, meron po tayo mga ino-offer na bundle deals sa ating mga produktong Kings Empire Corporation. Ayan po, pag bumili po sila ng any products po, buy 3 for only 1,000 pesos ang bawat Empire products po natin. Pag bumili po kayo ng 3 pieces ng Nini sunscreen for only 1,000 pesos. Ayan din po ang Empire Kings Herbal Shampoo, Intimate Wash, Lip Glow, Lip Tint, ayan po. So kasama din Yung po mga ating mga liniment balm po. Bibili lang po kayo ng bundles po natin yan at malaki po ang discount na inyong makukuha. Ayan. Importante mga discount ngayong panahon na ito. Yes. no? So, para kayo- masubukan po nila yung product Products, natin. correct. So kayo mga miss, mga missis, ayan, 'di ba yung mga kapatid ninyo? Ano 'yan, doktora? Yes, opo, tama-tama po. At Mother's Day na ngayon. Ayan. Ayan, advance happy Correct. Mother's Day sa atin. Oo,
mga Mother's Day. Opo, perfect po itong pang-gift sa ating mga Nanay, mga ilaw ng tahanan. Yes, Dapat opo. lagi silang mabango. Dapat talaga yung kanilang kalusugan, malusog. Kasi nga, kailangan nila talaga tuparin ang kanilang mga tungkulin Tsaka bilang dapat nanay. maganda. With the lip Siyempre. tint, kissable lips, parang sumisama. Tignan mo. Gamit yung po ba yung lip Yes, tint nyo gamit ngayon? ko yan. Oh, di ba? Oo. Feeling ko pwede rin yan sa cheeks. Yes, diba? pwede Yan, no? Pwede siya rin. gi- oo. Trend. Lalo na kasi ito, di ba lalo pagka summer, medyo nadadry yung lips Yes, mo. So oo. ito meron siyang Moisturizer. sunflower oil. Sunflower. Moisturizer. Tingnan mo, So very talaga. kissable sumisama. So, sa Mother's Day, kung medyo elderly yung mommy, o kaya ang mga grandmother na Oo, bibigyan, oo. King's Herbal King's Plus. Herbal Plus. Pagka medyo bata-bata ang mommy, lip tint. Ayan. Oo. Sunscreen. Pagka ang mommy Shampoo. ay, gustong Feminine wash. Mabango. Oo. Kung mahilig magpabango, Yes, scents by sa Sabulgar. Sense by Sabulgar. Yes. At kay tatay, maski na hindi Mother's Day, kape-kape. Para nang magising bigyan. ka sa katotohanan. Ano yun? Ano sa Huwag nang bigyan. Hindi ba yan? Bakit ano yan? Hindi ba po Mother's Day eh? Bigyan niyo sa amin ngayon itong May, ha? Hindi ko parang ibang tatay. Next Pati month yung na, Mother's mga Day pa. So tatay. next month na kayo. Very Okay. affordable pa. Oo. Okay, bilang mga Pilipino, masipag tayo. Matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Yun na nga. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Kaya tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula po sa herbs, fruits, and vegetables for men and women at tumutulong po sa overall wellness at vitality ng ating katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, gaya nga ng sinabi ni Miss Sam, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. At mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Mga ka-Kings! Ayan, maraming salamat, Dr. Thank you, ma'am. Cecil Thank you, and Miss Miss Vicky. Sam. At ang oras, alas 9:55 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation